Boss, magkano baboy? 20k isa pero kung dalawa, 40k na. Ang mahal naman. Mura nga lang yan, Pogi. Pogi, mura na yan. Nakasave ako, mahal. Anong nakasave 10 baboy binili mo? Ginamitan ka na naman ng magic word. Tinawag ka na naman sigurong pogi doon. Bakit ang alagang baboy ni Shelmo ay hindi maubos kahit binibenta ng mura? Sa baryo namin, kilala si Shelmo bilang pinakamurang magbababoy. Halos lahat ng tao sa kanya bumibili kapag gusto makatipid. Pero kahit gaano kababa ang presyo pa niya, may isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi nauubos ang paninda niya. Dati, tahimik lang siya. Nakikita mo lang na naglilinis ng kulungan o naglalakad sa umaga na may dalang sako ng pakain. Pero simula nang lumaki ang negosyo niya, parang may nagbago. Hindi na siya nakikipag-usap. Kapag tinatawag mo, hindi ka titingnan. Laging nakayuko, parang may iniiwasan. At kahit nasa palengke siya, dala-dala niya ang amoy ng kulungan. Hindi yung ordinaryong amoy ng baboy, kundi mas matapang, mas nakakasulasok, parang may halong nabubulok na laman. Napansin din ng mga tao na kahit gaano karaming karne ang ibenta niya, hindi nababawasan ang laman ng kulungan niya. Parang araw-araw, pareho pa rin ang dami. Isang gabi, habang nagiinuman kami sa may waiting shed, napunta na naman ang usapan kay Shelmo. Sino na sa inyo ang nakabili sa kanya? Tanong ni Jomar habang umiikot ang baso. Ako. Sagot ni Nestor. Mura nga, pero parang may kakaiba sa lasa. Parang hindi normal yung texture ng karne. Napatingin kaming lahat sa kanya. Naalala ko tuloy ang kuya ko. Bumili rin siya dati kay Shelmo. Niluto ni Mama kinabukasan. Pero pagsubo pa lang, bigla siyang napaurong at nagsuka sa gilid. Iba ang texture ng karne ni Shelmo. Baka panis lang. Pero halatang kinakabahan na rin siya. Kung panis, edi dapat may amoy, di ba? Kaso walang amoy. At saka, yung hindi nauubos kahit sobrang daming benta niya. Doon nagsimula ang kutob ko. Hindi na ako mapakali simula nun. Kaya kinabukasan, nagplano kami. Susundan namin si Shelmo. 2:00 ng madaling araw nang makita namin siyang lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng poste na papundi-pundi ang nagbibigay liwanag sa kalsada. May dala siyang malaking sako at isang itim na timba. Hindi siya tumingin sa paligid. Diretso siyang naglakad papunta sa likod ng bahay, sa kulungan ng baboy. Dahan-dahan kaming sumunod, nagtatago sa dilim at sa mga puno. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko habang papalapit kami. Pagdating namin sa kulungan, may kakaibang katahimikan. Walang ungol ng baboy, walang galaw, parang patay ang lugar. Sumilip kami sa pagitan ng kawayan. At doon namin nakita ang hindi ko na makakalimutan habang buhay. Hindi baboy ang nasa loob. May isang katawan na nakasabit, nakatali sa kawayan. Parang bagong katay na hayop, pero halatang tao ang hugis. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makahinga. Si Shelmo, kalmado lang, parang sanay na sanay. Dahan-dahan niyang hinihiwa ang laman, maingat na parang nagpoproseso lang ng ordinaryong karne. Walang kaba, walang pagmamadali. Pinunasan na niya ang kamay niya sa damit, tapos binuksan ang sako na dala niya. Pagkakabukas, may bumagsak na isa pang katawan. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Kilala namin, si Mang Delphine, yung matagal nang hinahanap sa baryo. 2 linggo na siyang nawawala. Hindi ko na maalala kung paano kami nakatakbo. Basta ang alam ko, sabay-sabay kaming napaatras. Tapos kumaripas ng takbo kahit hindi na kami nag-uusap. Kinabukasan, nagising kami sa balita. May isa na namang nawawala sa kabilang baryo. At si Shelmo? Wala na. Para naglaho na lang siya kasama ng dilim. Nang puntahan ng pulis ang babuyan niya, abo na lang ang natira. Nasunog ang buong kulungan. Walang katawan. Walang ebidensya. Pero sa may kalsada, malapit sa bahay niya, may nakita silang isang sako. Sa loob nito, isang putol na kamay.
Simula noon, wala nang naglakas loob bumili ng baboy sa kung saan-saan. Kahit sa palengke, may kaba na sa bawat piraso ng karne na tinitimbang. Pero may mga gabi pa rin, lalo na kapag mahina ang ilaw ng poste. May mga nakakita raw. Isang lalaking payat, nakayuko, may dalang itim na timba at isang sako. Tahimik siyang naglalakad sa gilid ng kalsada, parang may hinahanap. At kapag dumaan siya, may sumasabay na amoy. Amoy kulungan. Amoy dugo. Amoy laman na hindi dapat kinakain. Kaya kung sakaling may mag-alok sa'yo ng sobrang murang karne, isang tanong lang ang dapat mong isipin. Sigurado ka bang baboy nga yan?